Yo! What's up mga kabasketball? Grabe, eto na naman tayo at may pasabog na balita na siguradong ikakaba ng mga fans, lalo na ng mga solid na Westbrook supporters. Mga tropa, mukhang tapos na nga ang NBA career ng dating MVP, ang triple-double king, ang magpasikat ng why not mentality, si Russell Westbrook. Pero teka lang, bago ka mapaluha dyan, himayin natin to parang play-by-play commentary para klaro ang laban. So ganito yan, may malakas na chismis, report na tatanggapin ni Jonathan Kuminga ang kanyang $7.9 million qualifying offer sa Golden State Warriors. At dahil dito, laglag na agad ang plano ng Sacramento Kings na kunin si Russ. Kasi daw, kung walang Kuminga, hesitant ang Kings. Ngayon, eto na ang catch. Ang Kings lang mga kaibigan, ang tananging team na may interest kay Westbrook. At ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report, possible daw magsimula ang bagong NBA season na walang team si Russ. Parang naglalakad kang naka Jordan 1 pero walang medyas. Awkward, di ba? Kaya ang magiging option niya, hintayin na lang na may ma-injury na starting point guard at yon, baka biglang may tumawag sa kanya. Ang sakit mga kababayan, dating MVP, tapos backup plan na lang ngayon. Parang classmate mong honor student dati, tapos ngayon siya na lang ang taga-reserve ng projector sa classroom. Pero teka, ang tanong ng lahat, NBA caliber pa ba si Russ? Siyempre, oo, talent-wise nandyan pa rin. Ang problema, fit at timing. At eto pa mga tropa, 35 turning 36 years old na siya. Wala na siyang gana maglaro sa rebuilding team at mag-mentor ng mga bagets. Pero kapag sumali naman siya sa playoff contender, liability siya sa shooting. Kaya tuloy, parang nasa gitna siya ng ESA traffic. Hindi mo alam kung liliko ba o diretso. Missing 9 mile, mas intense tone, parang highlight commentary. Pero huwag niyong kalimutan, kaya pa rin niyang magbigay ng 15-25 points, halos triple-double numbers pa rin. Ang problema, translate ba to sa panalo? Yun na ang malaking question mark. Flashback tayo, 2017, MVP si Westbrook. Nakikipag-debate pa siya noon kay Steph Curry kung sino ang best point guard in the NBA. Pero fast forward, 2025 na, si Curry papasok bilang highest paid NBA player, habang si Russ posibleng pumasok sa season bilang fan. As in literal, nasa courtside lang, naka-fashion outfit at baka siya pa ang unang mag-trend sa OOT kaysa highlights. Imagine nyo to mga kabasketball, pag may bagong laban ng Lakers, baka si Russ hindi na nagwo-warm up, baka siya na yung nagpipicture sa entrance gamit ang iPhone. Uy bro, picturean mo ako sa tabi ni LeBron, baka isipin nila kasama pa rin ako sa roster. Pero kahit anong mangyari, isang bagay ang sigurado, Hall of Famer pa rin to si Russell Westbrook. Kahit walang championship ring, kahit hindi happy ending, hindi matutulong ang kasaysayan nang hindi siya binibigyan ng respeto. At kung ito na nga ang katapusan ng kanyang NBA journey, baka mag-pivot na siya sa fashion industry. Triple-double king sa court, fashion king naman sa runway. Kaya mga kabasketball, eto ang malaking tanong. Kung wala ng team na kukuha kay Russ, makikita pa ba natin siya sa NBA court o tuluyan na siyang magre-retire na parang si John Wall, biglaan at hindi niya gusto? Ikaw, anong take mo dito? May karapatan ba si Russ na magretiro sa sariling terms niya o dapat bang bigyan pa siya ng isang last dance ng kahit anong NBA team? Comment na mga tropa at huwag kalimutang i-like at i-subscribe dahil dito lagi kang updated sa pinakamaiinit na basketball chika. Let's go!